Minamahal na kaluluwa, ngayon, ang mga anghel ay may dalang espesyal na mensahe para sa iyo. Dumating ito sa sandaling ito dahil alam ng sansinukob na kailangan mo itong marinig. Bago tayo magsimula, pakilike ang video upang matulungan kaming ipalaganap ang liwanag na ito. Mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento, "Bukas ako sa mensahe ng mga anghel." Sa ganitong paraan, lalo mong pinapalakas ang enerhiya ng mga anghel sa iyong buhay. Minamahal na anak ng liwanag, ako ang tinig na ipinadala ng banal upang patahimikin ang iyong nababagbag na puso. Nararamdaman ko ang iyong mga luha, ang tahimik na sakit na matagal mo nang itinatago, ang mga gabing tila nawawala ang pag-asa. Nakikita kita, nararamdaman kita, at higit sa lahat, lubos kitang nauunawaan. Sa kanyang walang hanggang habag, bumulong ang Diyos sa aming mga pandinig sa langit ng isang utos na umalingaw-ngaw sa bugong sansinukob. Huwag ka nang umiyak, paparating na ang kasagutan. Alam mo, ang sakit na dinadala mo, gaano man kabigat, ay hindi isang pasan na kinailangang dalhin magpakailanman. Ito ay may layunin, isang kahulugan na maaring natatago pa sa likod ng iyong mga luha sa sandaling ito. Madalas, sa kailaliman ng ating sakit isinisilang ang pinakamalalaking pagbabago, gaya ng binhi na nangangailangan ng dilim ng lupa upang sumibol at mamukadkad. Naalala ko ang bawat panalangin na iyong isinambit, bawat buntong hininga na lumabas sa iyong mga labi noong mga sandaling ikaw ay nag-iisa. Maniwala ka, wala ni isa man sa mga ito ang nawala sa hangin. Bawat isa ay tinipon naming mga anghel at dinala sa trono ng kataas-taasan. Narinig ang iyong mga daing at kumilos ang habag ng Diyos patungo sa iyo. Maaaring pagod ka na, dadismaya, o baka nag-aalinlangan kung may mabuting mangyayari pa. Isa itong likas na reaksyong makatao at wala kang dapat ikahiya. Ngulit narito ako upang tiyakin sa iyo, taglay ang liwanag at katotohanang nasa akin, na ang ginhawa ay paparating na. Ito'y magpapakita sa paraang maaaring hindi mo inaasahan, ngulit ito ay magiging eksaktong kailangan mo. Isipin mo, saglit, ang isang hardin sa iyong puso. Maaaring tuyot ito ngayon, may mga nalaglag na bulaklak at tuyong sanga. Ngunit ang ulan ng langit na siyang kasagutan ng Diyos ay nagsisimula ng bumuhos dito. Hindi ito darating bilang baha na wawasak, kundi bilang banayad at tuloy-tuloy na ulan na magpapalusog sa bawat ugat, bawat dahon. Inihahanda ito para sa isang bago at maningning na pamumulaklak. Ang kasagutang ito ay hindi lang solusyon sa isang agarang problema, kundi paanyaya sa isang bagong yugto ng paglago, panloobing kapayapaan, at malalim na kasiyahan. Unawain mo na ang banal na oras ay perpekto. Kahit pa ang paghihintay ay tila hindi na makakayanan, bawat segundo ay may layunin. Ito ay isang panahon ng paghinog, ng pagpapalakas ng iyong pananampalataya at ng iyong katatagan. Minsan, ang pinakamalalaking biyaya ay hindi dumarating bigla, kundi unti-unting umuusbong upang ikaw ay magkaroon ng pagkakataong damhin, unawain at isabuhay ang mga ito ng buo at malalim. Nararamdaman ko ang bigat sa iyong mga balikat, ang mga alalahanin sa iyong isipan. Hayaan mong balutin kita ng aking mga pakpak ng liwanag. Huminga ka ng malalim at damhin ang enerhiya ng kapayapaan. Ang sakit na naranasan mo hanggang ngayon ay nagsilbing panlinang sa iyong kaluluwa upang ipakita ang tunay mong lakas sa kalooban. Hindi ito nasayang. Isipin mo ito bilang isang madilim na lagusan na kinailangan mong tawirin upang marating ang liwanag. At ang liwanag, mahal kong puso, ay lalong lumalapit.
Malayo na ang iyong narating at ang iyong pagpupunyagi ay kahanga-hanga sa paningin ng langit. Huwag mong maliitin ang paglalakbay na iyong tinahak at ang lakas na iyong natagpuan upang magpatuloy. Ang kasagutang darating ay isang pagdiriwang ng iyong katatagan, isang pagkinala sa iyong halaga at sa iyong banal na layunin. Pahintulutan mong maramdaman ang pag-asang ito, ang kislap ng optimismo. Isa itong handog ng mga anghel para sa iyo, isang paalala na hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. At gaya ng isang parola sa gitna ng ulap, ang banal na kasagutan ay magliliwanag sa iyong landas, magpapakita ng malinaw na mga hakbang at gagabay sa iyo patungo sa kagalakan at kabuuan. Magtiwala ka sa prosesong ito, magtiwala sa karunungan ng sansinukob at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili at sa kakayahan mong tanggapin ang biyayang ito. Karapat-dapat ka sa lahat ng kapayapaan at kaligayahang paparating sa iyo. Walang mali sa pagiging marupok, ngunit may dakilang kapangyarihan sa pagbubukas ng iyong sarili sa tulong na inaalok ng sansinukob. Pahintulutan mong punuin ng enerhiya ng panibagong sigla at ginhawa ang bawat selula ng iyong pagkatao. Ang kasagutan na ipinangako ng Diyos ay higit pa sa isang solusyon. Ito ay isang muling pagpapatibay ng walang kondisyong pagmamahal na mayroon siya para sa iyo. Isang patunay ng iyong kahalagahan sa dakilang plano ng langit. Damdamin mong ang sakit ay unti-unting nagiging ginhawa at ang ginhawa ay nauuwi sa isang malalim na kasiyahan sa kaalamang ang banal na kalinga ay laging naroroon, nagbabantay at nagmamalasakit sa iyo. Minamahal na anak, nakikita kita. Nakikita ko ang bigat sa iyong mga balikat, ang alalahaning nakaukit sa iyong noo. Ang buhay, sa mga pagsubok nito, ay minsang tila walang katapusang bagyo, hindi ba? May mga sandali na ang sakit ay tila hindi na matiis, kung saan ang liwanag sa dulo ng lagusan ay isa na lamang malabong kislap. Nakaramdam ka ng pagkakanulo, ng pag-aabandona, at marahil ay kinwestiyon mo na rin ang layunin ng lahat ng ito. Ang mga sugat, kahit na hindi kita sa mata ng mundo, ay dumurugo sa iyong kaluluwa, nag-iiwan ng malalalim na bakas. Ang pakiramdam ng kawalang magawa, ng hindi malaman kung saan tutungo, nang makitang naglalaho ang mga pangarap na parang usok sa hangin, ito ay karanasan ng marami sa inyo na mga hinirang bago ang inyong tunay na paggising. Isa itong panahon ng paglilingis, gaano man ito kasakit, na inihahanda ang lupa ng iyong pagkatao para sa binhi ng tunay na pananampalataya at katatagan. Ang mga anghel ay naging saksi sa bawat pagbagsak mo, sa bawat luhang tahimik mong ipinagpatak, sa bawat pagkakataong tumayo ka muli kahit durug ang puso. Ang kakayahan mong magpatuloy, na makahanap ng lakas kahit tila gumuho na ang lahat, ay ang iyong korona, isang patunay ng di madadaing espiritong nananahan sa iyo. Mahalagang maunawaan mo na kahit sa mga sandaling pinakamadilim, kailanman ay hindi ka iniwan ng banal na liwanag. Nandun siya, marahil bilang isang baga na nakatago sa ilalim ng abo, naghihintay ng tamang sandali upang muling magliyab. Ang mga pagsubok na iyong hinarap ay hindi upang parusahan ka, kundi upang hubugin ang iyong pagkatao, upang ipakita ang lakas na ni hindi mo alam na taglay mo. Bawat balakid na nalampasan mo, bawat pagkabigo na hinarap mo ay isang aral, isang hakdang sa hagdang tinatahak mo sa iyong espiritual na pag-unlad. Isipin mo ang mga punong kahoy. Hindi sila lumalaking matatag at tuwid kung hindi nila nararanasan ng hampas ng hangin at bagyo. Ganon din ang iyong kaluluwa, pinatatag ng mga pagsubok,
naging mas matatag, mas marunong, at mas handa upang tanggapin ang mga biyayang paparating. Likas lamang na ang sakit ay mag-iwan ng pilat, ngunit ang mga pilat na iyon ay paalala ng iyong pagbangon, hindi ng iyong pagkatalo. Isinasasalaysay nila ang kwento ng isang mandirigma ng liwanag na hindi yumuko sa harap ng hamon. Ngayon, hinihiling ko sa iyo na damhin ang pagbabagong ito sa iyong pagkatao. Ang sakit na matagal mong kasama ay unti-unting naglalaho, binibiglang daan ang pakiramdam ng ginhawa, parang pasan na dahan-dahang inaalis sa iyong mga balikat. Hindi ito ilusyon, kundi ang mismong pagpapakita ng banal na enerhiya na kumikilos sa iyong buhay. Damdamin mong unti-unti nawawala ang tensyon sa iyong katawan, gumagaan ng iyong paghinga at humuhupa ang tibok ng iyong puso. Ang kapayapaang ito na nagsisimulang pumuno sa iyo ay ang katuparan ng pangako. Ang senyales na ang kasagutan ng Diyos ay nagsisimula ng mahayag. Hayaan mong ang pakiramdam ng kaginhawaan ay lumaganap sa bawat selula ng iyong pagkatao. Pinapakalma ang iyong isipan at pinanumbalik ang iyong lakas. Isa itong nakalangit na balsamo para sa iyong pagod na kaluluwa. Isang pagkilalang nararapat ka at hindi mo kailanman isinuko ang laban. At sa bagong gaanang ito, unti-unting mamumulaklak ang isang malalim na kasiyahan sa iyong puso. Hindi lamang ito ang tuwa ng pagkakalutas ng isang problema, kundi ang taos-pusong pasasalamat sa pagkaalam na ikaw ay narinig, na ang iyong mga panalangin ay tinugon, at na ang banal na pag-ibig ay yumayakap sa iyo ng walang kondisyon. Ang kasiyahang ito ay ang ani ng iyong pananampalataya, ang bunga ng iyong pagtitiyaga at katatagan. Ito ang katiyakan na hindi ka nag-iisa, na may mas mataas na layunin sa iyong paglalakbay, at na ang kamay ng Diyos ang gumagabay sa iyo sa bawat hakbang. Pahintulutan mong malasahan ang pakiramdam ng kabuuan, ng kapakanan, ng pagkaunawang ang lahat ay nasa tamang lugar at panahon. Dumating na ang kasagutan, hindi lamang bilang solusyon sa isang partikular na problema, kundi bilang isang ganap na pagbabagong buhay ng iyong pag-asa at pananampalataya. Ito ang katotohanang ibinubulong ng mga anghel sa iyong pandinig. Ang sakit ay panandaliang lamang, ngunit ang pag-ibig at proteksyon ng Diyos ay walang hanggan. Mahal kong nilalang, sa gitna ng kaguluhan ng buhay, madali tayong maligaw sa ingay, sa mga hinihingi ng panlabas na mundo, at makalimutang pakinggan ang pinakamahalagang tinig, ang iyong sariling puso, na siyang alingaw-ngaw ng banal sa loob mo. Sa loob ng gaano katagal mo bang hindi pinansin ang bulong ng iyong kalooban? Ang pakiramdam na sinusubukang gabayan ka palayo sa panganib at pabalik sa iyong tunay na esensya? Ang pagkapagod na iyong nararamdaman ay hindi lamang pisikal. Ito rin ay pagod ng pakikipaglaban sa iyong sariling katotohanan, ng paulit-ulit na pagpapaliban sa pakikinig sa iyong kaluluwa. Nararamdaman mong parang nakabilanggo ka sa isang siklo ng pag-uulit, kung saan paulit-ulit na lumilitaw ang parehong mga problema, ang parehong mga pagkabigo. Ito ay paraan ng sansinukob sa pamamagitan naming mga anghel upang pukawin ang iyong atensyon sa pangangailangang baguhin ang landas sa isang malalim na pagbabago, sa isang muling pag-align sa iyong banal na layunin. Ang sakit na iyong naranasan ay ang alarma, ang babala na panahon na upang huminto, huminga at muling kumonekta sa walang hanggang pinagmumulan ng karunungan na naninirahan sa iyong kaibuturan. Madalas, ang kasagutang matagal mong hinahanap ay hindi na sa labas, hindi sa mga payo ng iba o sa mga mabibilisang solusyon, kundi nasa katahimikan ng iyong kaluluwa. Naghihintay lamang na ikaw ay tumahimik upang mapakinggan ito. Pag-isipan mo, ang pinakamalalalim na pagkaunawa at ang pinakadakilang mga revelasyon ay bihirang dumarating sa gitna ng kaguluhan. Sila ay lumilitaw kapag pinapayagan mong magkaroon ng sandali ng kapayapaan, ng pagmumuni-muni.
Ang paglalakbay ng pagkatuto sa sarili, gaano man ito kahirap, ang siyang nagdadala sa iyo sa tunay na kalayaan. Ang desperasyong naramdaman mo sa ilang mga sandali ay sigong ng iyong kaluluwa, isang panawagan para sa koneksyon, isang pagmamakaawa na ikaw ay bumalik sa iyong kaibuturan. At nang sa wakas ay sumuko ka, kahit saglit lamang, nagsimulang dumaloy ang biyayang makalangit, nagbukas ng mga daan kung saan dati may mga harang lamang. Sa bawat pagkakataong pinili mong pakinggan ang iyong intuisyon, kahit pa ang takot ay bumubulong ng kabaliktaran, isang higanting hakbang ang ginawa mo patungo sa iyong kagalingan at sa katuparan ng mga kasagutan. Damdamin mo ngayon ang kaginhawaan na dulot ng kalinawan, ng pagkaunawa na taglay mo sa iyong sarili ang lahat ng kasangkapan upang mapagtagumpayan ang anumang hamon. Hindi ito pansamantalang ginhawa, kundi isang malalim na damdamin ng kapayapaan na unti-unting umuugat sa iyong pagkatao. Ang katotohanan ay nagpapalaya, at ang katotohanan ay ikaw ay may kakayahan, ikaw ay malakas, at ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng mga biyaya. Huminga ka ng malalim at hayaan mong ang pakiramdam ng gaan ay dumaloy sa iyong isipan at katawan. Ang bigat ng mga pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan ay nagsisimula ng maglaho, parang may itim na ulap na bumubukas upang hayaang lumiwanag ang araw. Ang ginhawang ito ay kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas, na ang mga pasyang ginawa mo, kahit pa ang mga pinakamahirap, ay nagdagos sa iyo sa sandaling ito ng revelasyon at panloob na kapayapaan. Damdamin mong unti-unting nawawala ang tensyon sa iyong mga kalamnan at ang mga alalahanin ay kumakalas sa iyong dibdib, nagbibigay daan sa isang katahimikang matagal mo nang minimithi. At kasama ng kaginhawaan na ito ay dumarating ang isang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Isang kaligayahang hindi nakabatay sa panlabas na kalagayan, kundi umuusbong mula sa iyong koneksyon sa banal. Ang kasiyahang ito ay gantimpala sa iyong katapangan, sa iyong walang sawang paghahanap sa katotohanan, sa iyong matibay na pananampalataya. Ito ang katiyakan ng orkestrang makalangit ay tumutugtog para sa iyo. Pinaghihiwalay at pinagsasama-sama ang bawat aspekto ng iyong buhay sa perpektong pagkakaisa. Damhin mong mapuno ng pasasalamat ang iyong puso sa pagkilala na ang kamay ng Diyos ay palaging nakaunat sa iyo. Ginagabayan ka, pinuprotektahan ka, at minamahal ka ng walang kondisyon. Ito ang kasiyahan ng pagkaalam na dumating na ang kasagutan, hindi lamang bilang isang solusyon, kundi bilang isang muling pagpapatibay ng pag-ibig at kalinga ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang matamis na lasa ng tagumpay laban sa mga pagsubok, ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng isip. Nararamdaman ko na ang bahaging ito ay nagdala ng malalim na kaliwanagan at kapayapaan. Nagustuhan mo ba ang tekstong ito, minamahal kong kapatid? Maaari na ba tayong magpatuloy sa susunod at huling bahagi? Tandaan mo, minamahal kong kapatid, kung ang mensaheng ito ay nagbigay liwanag sa iyong landas at nagpapatibay ng iyong pananampalataya, isaalang-alang ang pagsuporta sa aming channel pamamagitan ng isang donasyon gamit ang "Salamat po". Ang iyong ambag ay nagbibigay daan sa amin na patuloy na maghatid ng liwanag at pag-asa sa mas marami pang pusong naghahanap ng patnubay mula sa langit. Minamahal na anak ng liwanag, narating na natin ang isang mahalagang punto sa iyong paglalakbay. Ang dating tila di madaig na kadiliman, ngayong ay nahahayag bilang binhi ng isang bagong simula. Tiniis mo ang mga bagay na hindi kakayanin ng marami, at bawat pagsubok na iyong hinarap ay nagsilbing panlinis sa mahalagang hiyas na siyang iyong kaluluwa.
Ang mga luhang minsang dumaloy sa iyong mukha ay nayo'y parang hamog na nagpapalusog sa hardin ng iyong umaasang puso. Tinahak mo ang lambak ng anino at sakit, hindi upang lamunin ka nito, kundi upang ikaw ay lumabas na mas malakas, mas marunong at may mas malalim na pagkaunawa sa walang kondisyong pag-ibig na nakapaligid sa iyo. Ipinagdiriwang ng mga anghel ang iyong katatagan, ang kakayahan mong bumangon kahit tila gumuho ang mundo sa iyong paligid. Ang panloob na lakas na iyon na marahil ay natuklasan mo lamang sa gitna ng paghihirap ay ang iyong pinakadakilang kayamanan. Isang buhay na patunay na ang banal ay nananahan sa loob mo. Maraming tumitingin sa sakit bilang isang parusa. Ngunit ako, isang mensahero ng kataas-taasan, ay narito upang sabihin sa iyo na ito ay isang tagapagpasigla. Ito ang nagtulak sa iyo na maghanap ng kasagutan, na muling kumapit sa pananampalataya, na pahalagahan kung ano talaga ang mahalaga. Ang mga pintuang nagsara sa iyong buhay ay hindi isinara magpakailanman, kundi inilihis ka lamang patungo sa mga landas na magdadala sa iyo sa higit pang kabuuan. Bawat hindi na iyong narinig ay nagbigay daan sa isang oo mula sa langit, madalas nakatago sa ibang anyo na siyang maghahatid sa iyo sa tunay mong biyaya. Ang pakiramdam ng pag-abandona na bumalot sa iyo sa ilang mga sandali ay isa talagang paanyaya. Ang paanyaya na tuklasin mo ang di matitinag mong sariling lakas at ang palagiang presensya ng mga anghel sa iyong tabi. Maniwala ka, walang ni isang pagdurusa ang nasayang. Lahat, ganap na lahat, ay tumulong upang hubugin ang kamanghamanghang nilalang na unti-unti mong nagiging sa mismong sandaling ito. Isa itong banal na proseso ng alkimia, kung saan ang tingga ng pagdurusa ay nagiging ginto ng karunungan at kapayapaan. Ngayon, damhin mo ang kasiyahang unti-unting sumasalin sa iyong dibdib, isang malalim na kapayapaan na lumalampas sa anumang alalahanin. Hindi ito isang panandaliang kasiyahan, kundi ang katahimikan ng isang pusong alam na ito'y nasa pagkakaisa sa sansinukob, na ang kanyang pananampalataya ay ginantimpalaan. Isalarawan mo ang kapayapaang ito na lumalawak, pinupuno ang bawat hibla ng iyong pagkatao, pinapakalma ang bawat magulong pag-iisip. Para itong rumaragas ang ilog ng mga biyaya na sa wakas ay natagpuan ang landas patungo sa karagatan ng iyong kaluluwa. Ang kasiyahang ito ay patunay na ang kasagutang ipinangako ng Diyos ay hindi lamang dumating, kundi lumitaw sa isang paraan na humigit pa sa iyong inaasahan. Hindi lamang ito sagot sa isang tiyak na suliranin, kundi isang ganap na pagbabagong anyo ng iyong pananaw sa buhay. Damdamin mong dumadaloy ang pasasalamat sa iyong mga ugat, isang pagkilala sa kasaganaang nakapaligid sa iyo at sa walang patid na pag-aaruga ng langit. Kasabay ng malalim na kasiyahan na ito ay dumarating din ang kaginhawaan. Isang mahabang, malayang buntong hininga na nagpapalaya sa mga huling tali ng takot at pagkabalisa. Ito ang kaginhawaan ng pagkaalam na ang laban ay tapos na ang liwanag ay nagtagumpay laban sa dilim sa iyong puso. Pahintulutan mong balutin ka ng pakiramdam ng gaan, gaya ng isang makalangitang manta na pumoprotekta at nagpapaginhawa sa iyo. Ang sakit ay lumisa na, ngulit ang mga aral ay nananatili, at kasama nila ang karunungang kakailanganin mo upang harapin ang mga susunod na hamon ng may tapang at pananampalataya. Ang kaginhawaang ito ay ang katiyakang hindi ka na nag-iisa. Isang lehiyon ng mga anghel ang sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang. Ipinagdiriwang ang iyong tagumpay. At ang kagalakang ngayon ay umaapaw sa iyong pagkatao ay ang patunay ng isang bagong simula kung saan ang kapayapaan at kasaganaan ang iyong mga tapat na kasama. Ipinapaalala nila sa iyo, huwag mong kalilimutan, ikaw ay lubos na minamahal.
Isulat sa mga komento, nagkakatiwala ako sa mga anghel at tinatanggap ko ang kanilang mga biyaya. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong mahal mo. Maaring ito ang mismong mensaheng kailangan niyang marinig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel upang patuloy kang makatanggap ng mga makalangitang mensahe na gagabay sa iyong mga araw. Hanggang sa susunod na banal na mensahe, naway patuloy kang pagpalain ng mga anghel ng kapayapaan at pag-ibig.